Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Sara Duterte, tinawag ng entitled brat ng isang congressman at tinawag din siyang klepto nitong mga taga kadamay. Nakakatawa kasi yung kadamay yung magtatawag sa'yo ng klepto. Uy, natatandaan niyo pa ba yung mga kadamay? Yan yung nag-okupan ng mga bahay. Uy, walang may-ari, amin na lang 'to. Nakapulot ng pabahay. Tapos sila yung magsasabi ng ano, sila yung magsasabi ng klepto si VP Sara. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pong mga tweets dahil po ngayon ay Sabado. Kaya po iisa-isahin natin yung mga nag-tweet. Sasagutin natin. Ibang format kasi natin pag Sabado at Linggo. Walang ganong topic kaya babatay tayo sa mga tweets ng mga tao, mga grupo, mga politiko, etc. Okay, unahin na po natin 'to, no? Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Eto po, unahin na natin tong tweet nitong si JC Punong Barangay. Tinweet niya tong balita. Ito po ang sabi nitong Mimi Doringo, kadamay Secretary General at Makabayan Coalition Senatorial Bet. Aba, classic Pucha, meron ng senatorial balls yung kadamay. Ang tindi talaga ng mga kadamay, no? Ha? Tatakbo ng senador itong kadamay. Sabi ni Mimi Dorino ng kadamay, Doringo, hinggil kay Vice President Sara Duterte. Si Inday Sara ay may kleptospirosis. Kleptospirosis, ito yung sakit na nakukuha mo pag lumusang ka sa bumabahang pera ng bayan. Antindi Tinawag na klepto ng mga taga-kadamay. Kilala niyo ba yung mga taga-kadamay? Yan po yung mga tumira ng mga bahay, di ba? Mga bahay para sa sundalo at pulis. Inokupahan nila. Tapos kayo yung kayo yung magtatawag na klepto, parang bagay na bagay naman kayo na magtawag ng klepto. Uy, may mga namamana. Thank you very much sa mga namamana. Batosay. Number 1 gifter ka na, Batosay. Thank you very much. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Pinana ako ni Batosay. Iyan. Maraming salamat, Batosay. Hindi po bagay, no? Na mag-akusa kayo ng klepto dahil nakilala po kayong mga kadamay ay nakilala na nang agaw ng mga bahay. Patawa mo. Tapos kayo magsasabing klepto. Klepto daw si Sara Duterte. Okay. Ito po, etong dalawang ungasis na to, no? Sabi ni Isguera at saka pawata-wata pa Si Isguera daw at si Isguera kausap na naman si Llamas. Erica, hindi, ito sa Batosay dito sa TikTok. May namigay ng pana. Sabi nito ni Isguera at saka nito ni Llamas. In-underestimate daw ng mga Duterte si Bongbong Marcos at in-overestimate daw nila ang kanilang sarili. Hindi ko maintindihan kung saan in-overestimate, no? Ang galang-galang naman po ni BP Sara. Hanggang ngayon, ang galang pa rin ni BP Sara, di ba?
napuno na nga lang dahil punong-puno po ng pangakong hindi natupad sa kanya personally. No, yung unit team, unti-unti po natin nare-realize, no, na yung mga pinangako sa kanya kaya siya sumama sa unit team hindi po natutupad, no? Eto hindi ko maintindihan 'tong dalawa na 'to. Tapos wata-wata pa 'yan, akala mo talaga alam nyo, hindi uso yung overestimate tsaka underestimate. Talaga namang merong pang power yung mga Duterte. Hindi po power na kapangyarihan, no? Yung mga Duterte po ay kumbaga taliwas sa gusto niyong palabasin na spend force na yung mga Duterte. Napakalakas pa po ng mga Duterte o napakalakas pa po ng suporta ng mga Duterte sa mga mamamayang Pilipino, no? Kahit na bali-baliktarin nyo. Kayo ang ino-overestimate nyo yung sarili nyo, kayong dalawa, Esguerra at si Llamas. Ano ba bilang nyo? Sino ba kayo? Kung makakantsaw kayo sa mga Duterte, kala mo meron talaga silang no? Akala mo meron silang bilang. Wala kayong bilang, kayong dalawa. Wala kayong katuturan. Okay. Punta po tayo sa ibang tweet. Ito po, ang sinabi ni Marcoleta, tunit nitong si JCCO. Sabi ni Marcoleta, no? Ang nangyari sa Congress, nawala yung time-honored tradition. No? Kaya kayo napahiya o napahiya kayo kay BP Sara kasi usually sa matagal na panahon, 18 years siya sa Congress as congressman, 18 years. Talagang wala po siyang nakitang budget deliberation. Ibig sabihin, first time po to sa 18 taon na pag-attend niya ng mga budget hearing. Ngayon lang po isinalang yung Vice President, no? Bakit ang tanong nga ni Marcoleta, bakit yung time-honored tradition na pinapasa na lang ng mga congressman at ng mga senador, yung mga budget, kortesiya po sa Vice President at President, hindi na po binubusisi. Ano yung nagtulak sa mga congressman para busisiin yung budget ngayon? Ano yung kakaiba kay BP Sara? Bakit nila pinutol o itinigil yung time-honored tradition nila na pagbibigay ng kortesiya sa presidente at vice president? Tignan nyo, hindi nila bubusisiin yung ewan ko kung naisalang na yung presidential budget, pero hindi nila yan bubusisiin. Bakit hindi binubusisi? Ano yung time-honored tradition na yun? Yun po yun, time-honored tradition. No? Tradition na. Anong kakaiba ngayon kay BP Sara? Bakit nila binali yung tradition? Sinagot na po yan ni BP Sara eh. Kaya nila binali yung tradisyon na wag busisiin yung budget, aprobahan na lang. Kasi nga, mayroong nag-aambisyon na maging prime minister. Kung hindi man pumasa, dahil kung hindi man mailulusot yung tiyatya, may nag-aambisyon na maging presidente sa 2028. At si BP Sara Duterte ay balakid, no? Siya yung hadlang, no? Siya yung threat para makamit yung ambisyon na yan. Yan yun eh. At ang nag-aambisyon na yan, walang iba kundi amo nitong mga congressman. Wag na po nating sabihin kasi very obvious na si Martin Romualdez yun, di ba? Wag na natin sabihin na si Martin Romualdez yun. Very obvious. Kaya babaliin nila lahat, pati yung time-honored tradition. Hindi pa sila mga congressman, karamihan dyan sa mga yan. Hindi pa congressman, babaliin nila yan. Dahil threat si BP Sara sa ambisyon ng kanilang amo. Yun lang po yun. No?
Yun lang yun na Mr. Congressman Marcoleta. Alam kong alam nyo yan, pero tinatanong nyo lang kunwari. Oh, nasa TikTok na si Aratelis, sabi. Opo, kinakailangan nating maghanap buhay kung saan-saan. Baka kumita ko riyan eh. Wala po akong fake news. Sabihin nyo po kung ano fake news ko. Ano po fake news ko? Meron po ba silang ibang vice president na binusisi? Sige, patulan natin itong mga taga-TikTok. Maganda to kaya kung nilabas yung mga taga-TikTok, marami dito. Fake news daw yung sinasabi ko. Sabihin nyo po kung sinong vice president ng Pilipinas yung isinalang yung budget. Sabihin nyo. Sabihin nyo kung anong fake news dyan. Kita nyo? Lahat po ng vice president, ina-approve kagad yan. Kung hindi nyo pa alam, tanging si BP Sara lang. Malinaw? Wala pa po si BP Sara. Anong fake news dyan? Oy, maganda raw record ni Lenny, katarantaduhan nyo. Ang kaya po siya, yan po ay time-honored tradition po ang tawag doon. Kung hindi nyo po naintindihan yung time-honored tradition, wala tayong magagawa. May kahinaan kayo sa utak di ba? Okay, punta na po tayo sa iba pang mga tweets. Ito naman po ang Vera Files. Ipapact check natin kayong mga Vera Files. Mahilig kayo mag-fact check Komentary ng Vera Files. What do we do with her? The first thing she needs is long-term psychotherapy. Antindi, no? Isa psychotherapy daw. Tanong ko, Vera Files, ikaw ba ay isang doktor? Alam mo ba na ang psychotherapy, sinusuri dapat yan ng isang doktor, no? Hindi ko alam kung anong tawag sa doktor ng psycho, no? Para ka, kunwari ang isang tao, bago mo resetahan na ikaw ay long-term psychotherapy, kinakailangan dumaan muna yan sa doktor. Vera Files, hindi po kayo doktor. Fact check, Vera Files, hindi doktor. Hindi ospital. Hindi klinika. Bakit nyo papayuhan? Sasabihin na kinakailangan ni BP Sara ng psychotherapy. Mahilig kayong mag-fact check pero hindi nyo ma-fact check yung sarili nyo. Fact check kayo. Mamaya po, may time po para tiis-tiis lang muna kayo riyan. Pagkatapos ng topic, magbabasa po ako ng mga tanong nyo. Huwag kayong mag-alala. Okay, eto na po yung sinasabi, no? Si Representative Joel Chua. Mahilig mahilig umepal ngayong mga panahon na to si Representative Joel Chua. By her actions, decorum, demeanor, the Vice President showed her true dark colors. Alam nyo, pati yung pati yung mga sinasabi nyo, pare-pareho. Dapat nagbago naman kayo ng script. Narinig ko na kay Konggun yan. Thank you very much, Mr. Miss Vice President, for showing your true colors. Wala ba kayong ibang script? True colors na naman. Okay. Showed her true dark colors in a refusal to respect the constitutional power of Congress about the budget and oversight authority on the operation of all government agencies. Mali po yan. No? Sinasabi nyo ngayon na nire-refuse niyang irespeto yung constitutional power of Congress. Inimbitahan nyo, di po ba? Inimbitahan nyo si BP Sara, umattend po ba o hindi? Umattend.
Yung pag-attend po ni VP Sara, refusal po ba yun? Yung po ba ay refusal to respect you? Di ba? Umattend po siya sa imbitasyon ninyo. Huwag niyo pong baliktarin. Umattend siya sa inyong imbitasyon para pag-usapan yung budget niya. Kinikilala ba niya kayo? Kinikilala po. Kasi kung hindi kayo kinikilala, hindi yan a-attend. O, sino mapapaniwala nyo na hindi kayo kinikilala? Hindi kinikilala ni VP Sara yung... Simple lang po yan. Kung hindi niya kinikilala yan, bakit siya umattend? Kung hindi kayo kinikilala, paano nyo ipapaliwanag yun? Umattend siya kasi hindi niya kayo kinikilala? Hindi ba ang laking kalokohan nun? Nag-present pa nga po siya. Naghanda pa ng presentation. Di ba? Tapos sasabihin mo hindi kinikilala. Hindi kayo sinasagot ng maayos. Sinasagot nga kayo. Doon nga she may not like. She may not like. Yung she minute eh. Hindi nyo naunawaan, she may not like yun. She may not like the way I answer. She may not like the way I talk. She may not like the way but I'm answering. So mali yung sinasabi ninyo na hindi kayo kinikilala. Siya ba ay nagsabi ng I will not answer that? Sinasagot kayo, hindi nyo lang gusto yung sagot. Di ba? Magkaiba po yun eh. Tuloy natin ang pagbabasa. Refusal to respect the constitutional power of Congress about the budget and oversight authority on the operation of all government agencies. Di ba? Kinikilala po kayo. In fact, naroon siya eh. Pwede niya nga patinin, iba na lang eh. Pero dahil kinikilala niya kayo, siya mismo yung umattend. VP Sara behave like the entitled brat she truly is. O, kita mo na yan. Vice President ng Pilipinas yan, pinagbibintangan mo ng kung ano-ano. Sino sa inyo ang entitled brat? Sino ang may sabi na yung congressman ay pagsalitaan sa labas ng Congress? No? Labas na to eh. Wala ka na doon sa, hindi mo sinabi sa kanya yan sa harap niya eh. Papa-interview ka, tapos sasabihin mo na entitled brat si VP Sara. Dapat sinabi mo yan sa harap niya. Di ba? Una yun. Ikaw naman, ano naman karapatan mo na sabihan ng masama yung Vice President? Kasi ang alam ko, nakaharap siya, nasasaktan kayo sa mga ginagawa niya. Pero hindi siya nagsalita sa inyo ng talikuran. Bakit kaya hindi mo sinabi yan sa harap niya na siya ay entitled brat? Di ba? Bakit hindi mo sinabi yan? Ang dami mong tinanong eh. Bakit hindi mo sinabi yan sa kanya? Bakit sa mga reporter mo sinasabi? Karapatan mo ba na magsalita ng masama pag nakatalikod si VP Sara? Yan ba yung sinasabi mong karapatan nyo bilang congressman? Mas gusto ko na yung sumasagot sa inyo ng harap, sa harap-harapan, kahit masaktan kayo. Tuloy natin. We have a Vice President who believes she is above the law, above Congress, and beyond the reach of the Constitution. Pananaw mo lang yan. No? Kung paningin ni VP Sara, above the law siya, no? Di dapat pinahuli na kayo lahat. Kayo nga nang babasto sa kanya eh. Ito ang katotohanan, no, Mr. Congressman. No? Baliktad. Inilagay lang kayo sa totoong lugar ninyo ni VP Sara. Kayo nga ang hindi kumikilala sa kanya bilang Vice President eh. Sinasabi mo na hindi kinikilala yung na siya ay tingin niya above the law. Bakit? Kayo ba ang batas? Tanong. Paano mo nasabi na hindi niya kinikilala yung batas? Na siya ay mas mataas pa sa batas? Kayo ba ang batas? Hindi naman kayo ang batas eh. Kayo nga ang hindi kumikilala
sa kanyang pagiging vice president. Gusto niyo siyang duruin eh. Gusto niyo siyang, alam niyo kung anong gusto niyo? Gusto niyo siyang ipahiya. Siya ang gusto niyong ipahiya sa mga katanungan niyo. Nung hindi niyo nagawang ipahiya si VP Sara, naghimuto kayo ngayon. Nagpa-interview kayo. At lahat ng hindi niyo kayang sabihin sa harap niya, doon niyo sinabi sa mga reporter. Dapat sinabi mo sa kanya yan, na harapan. Miss Vice President, are you above the law? Tsak, sasagutin ka pag ganun ang tanong mo. Ang tanong ko, kayo bang Kongreso ang batas? Kayo bang Kongreso ang konstitusyon? Nilagay lang kayo ni VP Sara sa dapat ninyong pagkalagyan. No? Pumunta doon, may script kayo eh. Script yung ginagawa nyo eh. Ilang beses kayo nahuli. Si Kimbo nga, di ba? Stick to the plan. O, bumanat si Dan Fernandez. Hindi niya napatunayan na sinabi ni VP Sara yun. Nalito na kayo sa script ninyo. Yun lang yun. Pinagplanuhan nyo si VP Sara. May script kayong sinusunod, may plano kayo. Yan ay nirehearse ninyo. Baka hindi ka pa nakatulog sa sobrang excitement mo na pagkakataon nyo na para ipahiya si Sara Duterte alang-alang sa amo ninyo, hindi nyo nagawa. Kaya, nagpa-interview kayo, hindi nyo naman sinabi itong mga bagay na to sa pagmumukha ni VP Sara no nakaharap nyo. Anong tawag dyan sa mga taong ganyan? Kaharap nyo lang, oh. Hindi mo nasabi sa kanya yan. So, nagpa-interview ka, akala mo kung ano na yung sinasabi mo. Okay. Punta naman po tayo rito sa isang tweet. Appear strong when you are weak. Sun Tzu. Sara Duterte's deception game. She's putting a mask on appearing like she's a gangsta to intimidate people. But the reality is, behind that mask is nothing but weak nepo baby. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng nepo. Nepotism. Weak nepo baby. Alam nyo, akala ko ba bobo si VP Sara? Tatapatin ko na kayong mga supporter ni Bangag at ni Tambaluslos. Akala ko ba bobo si VP Sara? Tapos sasabihin mo ngayon, nakapagtago siya. Alam niyo ba kung ilang congressman yung hinarap niya? Mag-isa? Hinarap niya mag-isa yung 47 congressman na may script, pinaghandaan siya para ipahiya. Kinaya ba nila? Tapos ang sasabihin mo ngayon, mahina talaga si VP Sara, nagkukunwari lang. Nagkukunwaring malakas. Alam mo, ang pagkukunwari, pwede mo magawa yan sa mga mahihinang nilalang. Magkukunwari ka. Kaya mong paikutin. Hindi ako naniniwala na yung 47 na mga congressman na yun mahihina. Mahihina ba yun? Pinagmamalaki nga nila si Luis Tro na si Luis Tro ay mas magaling pa kay Roque. Mahihina ba sila sa tingin nyo? Yung 47 na congressman? Hindi po mahihina yun. Yung 47 na congressman yun, best of the best na nila yan. Hindi talaga umubra. Hindi na alam mo, ang talino, mahirap magkunwaring matalino, lalo na binubugbog ka ng pinagplanuhan ka na na ipahiya. Siyempre, hindi mo maintindihan yan. Sino ba ito nagsabi? Si Ezra Kim. Hindi mo maintindihan yan. Kulang ka ng pang-intindi. Okay. Ito po, sila Itera. Ito, lagi ko ito nakikita eh.
hindi naiintindihan o hindi iniintindi na maayos, either way, you answer the item number 3 pero hindi mo isinama sa paliwanag ang confidential fund mo. Ito na naman, no? Mahina talaga ulo ng BP at hindi makaintindi. Mahina daw ang ulo. Alam mo, ang nangyari, 47 congressman against 1 person. 47 congressman against 1 vice president. Mahina pa rin ang ulo. Sa sobrang hina ng ulo ni BP Sara, napahiya yung 47 congressman. Siyempre, Laitera, hindi mo maunawaan yan. No? Kasi kulang ka ng kokote. Bakante yung pagitan ng dalawang tenga mo. Pero yung mga congressman, alam nila napahiya sila. Kaya nga sila nagpapa-interview. Kaya nga sila hinahabol nila sa mga, yung pagkapahiya nila sa harap ni BP Sara, kaya nga nila hinahabol sa mga pa-interview nila sa press. Para ipakita nila, sabihin na hindi sila napahiya. Talagang bratinela lang to si BP Sara, bastos lang talaga. Pero sa aktual, pahiyang-pahiya sila. Hindi nila napatupad eh. Di ba? Meron nga nagsabi na bakit na-approve ba yung budget ni BP Sara? Tignan nyo, kulang kayo. Ma-approve at ma-approve yan. Makakaltasan nila pero hindi nila pwedeng masiro. Sila po ang napahiya. Alam ng mga congressman yung naganap. Kayong naniniwala na si BP Sara yung napahiya. 47, isa lang si BP Sara. Napahiya nila si BP Sara. E di dapat it's either nag-walk out yan, o naglupasay na yan sa kaiiyak. Ni hindi nga nila naratel eh. Wala ngang instances na natigilan si BP Sara, nagulat sa ginawa nila. Wala. Sila ang gulat na gulat. Kaya pala ni BP Sara na ang tanging isagot sa kanila ay forgo. Hindi nila naunawaan eh. Sa simula pala ng salpukan eh. Si BP Sara na kagad ang nagbigay ng rules eh. Lahat ng isasagot ko, Madam Chair, I forgo. Yun, yung I forgo niya. Okay, thank you very much kay Bernadette Lomker na nagbigay sa atin ng $10. 10 Australian dollars. Okay, tuloy natin. Mamaya po yung mga hindi sanay sa TikTok, pagkatapos nito, meron po tayong question and answer. Doon ko po kayo sasagutin lahat. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, hindi po ako takot dyan sa mga question and answer portion. Okay. Opo, gigil na gigil talaga sila. Kaya kung inakala nyo bobo pa rin si BP Sara hanggang ngayon, it's either talagang mahihina na kokote nyo o wala talaga. Wala talaga maaasahan sa inyo. Okay. Pucha, maubo. Si Badong Aratles na pahiya butata. Wala pong makakapagpahiya sa akin. Pasensya na kayo. Hindi mo ako. Punta na po tayo rito sa iba pa. Okay, ito, dito ako tuwan-tuwa eh. Pakape ng blue and yellow. Oy, meron pala nagpakape. Thank you very much kay Garland Fishing Camping and Travel sa 449 Australian dollars. Yan. Maraming salamat, Garland Fishing. At may kulay blue pa. Bangge, thank you very much sa 729 AED. Maraming salamat sa iyo, Bangge. Yan. Okay. Sabi dito ni sino ba nag-tweet? 31 million. 2024 is over in 4 months. Pero si PBBM pa rin ang presidente. Antindi, no?
Yun po ang pinagmamalaki nila eh. Wala silang maipagmalaki na proyekto ni BBM. Yung pinagmalaki nga ni BBM ng mga flood control, sabit pa eh. Wala talaga. Walang nalutas na, hindi nalutas yung yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Nalutas pa, may nalutas pala si BBM. Kayo naman, no? Nabawasan niya po ng 2.5 million ang mahihirap sa Pilipinas. Palakpakan naman natin, no? Talagang ako, bilib na bilib ako sa Pangulo. Siya po, si BBM po, pagdating sa kahirapan, sa tulong ni Gadon. Congratulations sa mga marami pong followers ni BBM. In fairness, no? Siya lang po ang tanging pangulo. Si BBM lang po ang tanging pangulo na nakapagbabawas ng 2.5 million na mahihirap. Teka lang, tignan ko lang tong ko Baka naman na mali ako ng Ayan, no? $2.45 million Pilipinos ang naiahon ni PBBM sa kahirapan. Kita nyo, fair ako Duterte ako, pero pag may ginawa si BBM na maganda, binabati ko. Congratulations sa iyo, BBM. At syempre kay Papa Gadon, kasi si Papa Gadon ang kanyang poverty alleviation. Kaya talagang ko, sa mga ngayon lang nakapakinig sa akin sa TikTok, ako po ang pinaka-fair na vlogger. No? Biruin mo, Duterte supporter ako, pero binabati ko si BBM kasi napababa niya yung kahirapan. Galing, no? Bilib talaga ako kay BBM. Yung iba hindi niya nalutas. Mataas pa rin ang presyo ng bilihin, hindi niya nalutas. Pero yung nabawasan niya yung kahirapan, nabawasan niya talaga ang kahirapan. Bilib talaga ako. Alam niyo kung bakit? Ito po Una, sabi ni Gadon, haka-haka lang yung kahirapan. Haka-haka lang yung kahirapan. Ikalawa, ano sabi na Neda? Pag ikaw ay kumakain ng 21 pesos kada kain, 21 pesos, hindi ka na mahirap. Mayaman ka na. Ay putya, ako pinakamatipid, kain ko. Mamimili ka, 2 karinderya rito eh. Sa labas ng BGC may 2 karinderya. Dito sa kabila mas mahal, may sauce, may lasa. 60, 10 piso kanin, 60 ulam, yung karne. Sa kabila, nilaga, lasa nilaga lang, 40, 10 piso kanin. 50 rito, 50? 21 lang, hindi na ako mahirap eh. Ang kinakain ko 50, magso-soft drinks pa ako, 20 pesos yung, hindi ako sa loob, kasi sa loob ng karinderya, 25 pesos yung Mountain Dew. Lalabas pa ako para bumili. 20 pesos Mountain Dew. Pucha, kaya pala na hindi na mahirap kasi 21 pesos hindi ka na mahirap. Congratulations BBM, napakagaling mo. Ikaw ang pinakamagaling na pangulo. Magic. Walang nagbago. Walang nagbago. Sinabi na, dineklara. Dedeklara ko na pag ang 21 pesos na kinakain mo, mayaman ka na. Puta, kinakain ko 50 pesos eh. Hindi lang ako mahirap. Hindi na ako mahirap. Kaya po dumami na marami po ang naiahon sa hirap dahil sa definition. Di ba? Ayos ba? Congratulations Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa yung mga taga-TikTok. Pinagbubula tayo. Bilib din ako sa inyo. No? Follower pa rin kayo ng Pangulo na yan.
Harap-harapan na kayo niloloko. 21 pesos, mayaman ka na. Baka kahit sila, hindi nila matanggap yun. Kaya po, yun po yung definition. Statistics lang. Pati sa statistics, nabudol na nga tayo sa pangakong hindi tinupad. No? Nabudol na nga, maski si BP Sara, umaamin na po siya. Ang usapan natin, unity and continuity. Ayun yun eh. Congratulations sa pamamagitan lang po ng statistics. Panay pambubudol ginagawa nyo. Ipakain yung taga-NEDA kaya ang pakainin natin ng 21 pesos. Yung sweldo ng taga-NEDA kaya, yun na lang 21 pesos. Kaya po, nabawasan yung mahirap. Yun lang po ang achievement. Ito pa po ang isang achievement ni PBBM. 2024 is over in 4 months, pero PBBM pa rin ang presidente. Anak ng pupa, pinagmalaki. Sa kawalan po na may pagmamalaki ng mga followers ni BBM, pinagmamalaki po na si BBM pa rin daw po ang presidente hanggang ngayon. Ang laking achievement ba nun? Na si BBM pa rin ang presidente natin. Yung siya pa rin ang presidente. Mamaya po mga tanong mawiwili po kayo. Sasagutin po natin yan lahat. Ayon kay political analyst Ronald Llamas, kung balak ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, ay ito na ang perfect timing sa mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang galing naman mag-political analyst talaga nito ni Llamas. Ang problema, wala ka naman bilang. Wala naman na naniniwala sa iyo. Ito po medyo komplikado tong yun nga po pala yung punto ko ron, nakalimutan ko. Yung point ko dun sa spoiled brat. Mas spoiled brat naman kayong mga congressman na ang feeling ninyo, no? Ang feeling nyo na mas mataas pa kayo sa Vice President ng Pilipinas. Yun yung problema ng mga congressman eh. Feeling nila dapat kinikilala sila ni Vice President Sara Duterte. Dapat kasi kayo ang kumikilala. Kasalanan nyo yan kung bakit kayo napahiya. Kasi hindi nyo merong matatalino yung mga congressman at senador nung araw. No? Marunong silang mga politiko kasi sila. Alam nila kung paano yung galawan. Kung Vice President to, unang very realistic yung mga congressman at mga senador nung araw. Kung Vice President to, isang hakbang na lang presidente na to. At alam po nila na napaka-popular po. Kaya makikita nyo po yung mga congressman natin kung paano po mag-isip eh. Hindi nila iniisip na ito, ilang panahon lang, presidente na ng Pilipinas. Tsaka kayo magbabaliktara pag presidente na yan. Paano kayo makakabalik? Sa bagay, sanayan lang yan. Pagsanay na kayo na ginagano. Ito medyo komplikado po itong isasagot natin dito. No? Kinakailangan lang nating makinig ng konti. Merong sinabi rito na gulong-gulo na po ang mundo ng mga tauhan talaga ni President Marcos, no? 'Di ba paulit-ulit, hindi natin kinikilala yung ICC. Yung ICC ay walang jurisdiction sa atin, 'di ba? Ganun sila. Pero nung nag-aaway na yung Marcos at yung nag-aaway na yung Marcos at saka yung mga Duterte, yung nagsasagutan na. Iba na, no? May pinasok na ngayon. Kaya ang sabi, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. 'Di ba?
Paulit-ulit yan, pati si DOJ Boying Remulla, paulit-ulit pati si Solgen Menardo Guevara. Lagi nilang sinasabi yan, ICC, ICC. No? Hindi natin kinikilala ang ICC, paulit-ulit. Pero dahil magkalaban na si Duterte at si Pangulo Marcos, pero, may pero na, pero, kung magre-request, halimbawa, nagpalabas daw yung ICC ng warrant of arrest at ipinadaan nila sa Interpol, yung Interpol daw, kinikilala natin. Paano nangyari yun? Ano logic nun? No? Hindi natin kinikilala yung ICC, pero yung Interpol, kinikilala natin. Okay. Ang dami pong senaryo, no? Ang dami pong senaryo. So nilinaw yan dito sa may ni Boying Remulla, no? Paano yun? Sabi sa Senate hearing, tinanong niya ni Grace po, paano mangyayari na hindi natin kinikilala yung ICC, walang jurisdiction yung ICC, pero Interpol, kinikilala natin. Mas lalong naging komplikado yung mga kasagutan nila. Ito yung sagot ni Boying Remulla. Pagpapatupad ng Interpol ICC warrant, kailangan idaan muna sa local courts. Yan po ang bagong pahayag. Hindi ko po alam kung alam pa po nila yung sinasabi nila. Pero simplihan lang nyo na lang eh. Kung walang jurisdiction ng ICC, hindi natin kikilalanin yung lahat ng order mula sa ICC. Pero dahil gusto nyong ipahamak yung mga Duterte, gagawa nyo na pala through Interpol, tapos Interpol, bababa sa local courts. Diba? Masyadong komplikado. Para lang maibato nila, na kikilalanin pa rin yung Interpol. So, sa kanila naman yun. Wala naman tayong problema dyan. Okay, yan lang po ang ating topic. Ngayon po, pwede na po kayo magtanong.